Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook Reel posted by 105.9 True Radio FM. Interview ni Mr. Ted Filon kay Congressman Joel Chua na kung saan naisiwalat ang kawalan ng kautsu-utsuhan ng mga kongresista. Tuwan-tuwa sila, may Ramil Madriaga pinagsalita nila, hindi naman nila pinag-aralan ang mga isinabmit ni Ramil Madriaga sa kanila na testimony. O ito, nasupalpal siya ni Congressman Chua, nasupalpal ni Ted Filon. Ito pong 24 pages na kanyang supplemental affidavit, ano po? Yes po. Opo. Ang congressman, kasi kung pwede kayong magtanong sa laman lang ng affidavit at sa kanyang mga annexes, may interesting ditong sinasabi siya eh. Number 27. On another incident, I was informed by PRRD that 2 land bank managers' checks, which were to be delivered to one of our safe houses in Eastwood, Quezon City, in the amounts of 84,200,000 pesos and 4,800,000 pesos, respectively, were issued under my name. Copies of the 2 land bank managers' checks are here to attach as annexes A and A1. All right. To prove the aforementioned allegations, I am willing to etc. 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 Pero did you check the annex, the said manager's check kung ano mga petsa nito? Yan na. Yung annexes po niyan ay nandoon ay hindi ko po napansin yung petsa. Yo! Hindi ko napansin ang petsa. Ano kayo? Abogado pa naman itong... Tama? Abogado ba ito? Alam ko, abogado eh. Napaka-importante yung testimony. Vice President ang tinatarget, sinisira. Tapos hindi nyo utingkayin, hindi nyo pag... Ay, nako. Anyway, nakakatawa ito. Kasi yung cheque, yung date ng cheque, ang dami, makikita mo na talagang kasinungalingan itong Ramil Madriaga. O kasi Congressman, yung sinasabi niyang manager's check, ano po, na ang amount nakapangalan sa kanya land bank ito, alright, 84 million. Ang petsa nito April 18, 2023 eh. Nung panahon na iyon, si Marcos na ang presidente at siya ay may kinakaharap na kaso. Inaresto siya July ng 2023. April itong checking ito. Paano nangyari? Alam niyo yung medyo gusto ko lang, wala nagtanong nito eh. I think this is a valid question. Nagharap ka nagkwento ka ng ganito, nagbigay ka ng copy ng cheque, anong paliwanag mo sa petsa? Paano naman ng panahon na iyon, meron ka, go ahead sir, go ahead. Tama po. Yan po kasi hindi naman po yan natanong doon sa aming hearing. So siguro yan, matatanong na po yan pagdating po sa trial. Yun! So, inamin nila yung kanilang, how do I call it? Kautsu-utsuhan? Very competent witness, very credible. Wala man lang nag-examine sa mga ebidensyang ipinakita. Ang kanila lang is importante, makapagsalita si Madriaga. Masabi niya yung kwento niya para masira si PRRD at BP Sara. Wala talaga. Paano Kasi sinasabi ni Madriaga, para bang galing kay PRRD yung pera. So yung April 18, 2023, si Marcos na ang presidente. Anong influence ni PRRD sa yung cheque galing, yung pundo galing sa Department of Housing and Urban Settlement Development. Government agency. Malaking pera, 84 million at saka 4.8 million. Imposibleng may kapangyarihan si PRRD na mag-release ng ganong pundo. Tapos, maraming dalawang cheque na yan, isang 8.4 million at 4.8 million. Parehas yung check number. Paano nangyari yun? Parehas ang check number. Ano ba? Tapos ginamitan ng red ink. Never ako nakakita ng cheque na red ink ang gamit. Tapos, yung ganyang manager's check, may barcode yan.
ipinakita ni Madriaga walang barcode. So, opinion ko ito, gawa-gawa lang ni Madriaga. Lalong lumalantad yung pagiging sinungaling ni Madriaga na pinagmamalaki ng mga ibang kongresista na napaka-credible na testigo. Anong klase ka? Sorry, hindi namin napansin yung petsa. Tatanong na lang yan siguro sa trial, yes? Kaya nga, humanda na kayo dahil magiging madugo. Yan na yung bloodbath pag nagsimula ang impeachment trial ni VP Sara with this Madriaga as star witness. May isa pang star witness nila, si ex-senator Trillanes. Magsasalita siya sa April 22 na hearing. Pinagmamayalaki na ni Congressman Abante na may pasabog daw si Trillanes laban kay VP Sara. Sige, pasabog man lang ka. Siguraduhin nyo lang na malakas na pasabog, hindi yung quitis. Siguraduhin nyo lang na hindi... Kasi kung Trillanes lang, wala na, gas-gas na plaka. Mula sa poll, 2016 hanggang ngayon, anti-Duterte talaga yung Trillanes. Lahat na lang, hinahanapan ng butas ang mga Duterte para masira niya sila. Good luck, Senator, ex-Senator Trillanes, sa iyong testimony sa Kamara on April 22. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito.